assurance. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. We thank the Lord that He washed us by His blood, and therefore we are ready for His second coming. Okay, tuloy natin itong ating lesson sa second coming dahil siyempre dahil nag-start na yung Third World War, eh maganda na rin na ready tayo anytime. Okay? We'll go to Titus 2:13 and after that we'll pray. So I welcome you all. I welcome the Pastor Metante and the family. I welcome also Pastor Gilbert and the family. I welcome also the Tagala family. I welcome also the Udlaw family. I welcome also Tulay and family. I welcome also the Masigan family. I welcome also the Pukala Presto family. I welcome also the Baborang family. I welcome also the Bautista Mlantos family. I welcome Preacher Alaiban and family. I welcome Geoff Ray and family. I welcome also Presi Pascual and family. I welcome also the Darisan family, the Demata family. I welcome also our brothers, sisters working abroad. Oh, so lahat kayo nandyan nag-work abroad, welcome kayo dito. Welcome those, I welcome my brothers, my sisters who are in Cabugao, mga kababayan, at Cordillera. Okay. Welcome to the Cuevas family. And salamat sa mga Karayugan family. Yes, salamat ka Pastor Paulino and family. Maraming salamat po. And Pastor Darwin and family, Pastor Pastor Magigad and the whole Bible Baptist Church in Piat, Cagayan, Philippines. Okay, we'll go now to our verse and then I'll pray. Nandiyan na kayo mga batid. Thank you, thank you, thank you. Ready, read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So sabi niya, we are looking for that blessed hope. Bakit blessed hope? Kasi wala na tayo rito pag nagkagulo-gulo na. Okay, let's pray. Heavenly Father, again, we thank you for trusting us to be with my brothers and sisters in the Lord and be with those who are watching the television today. I pray that you will just work, Holy Spirit of God, and use me to encourage my brothers and my sisters to make a decision to live separately, sanctified for the Lord Jesus Christ. So bless the word now, O Father, so that my brothers and my sisters will be strengthened, waiting for your coming, Lord Jesus, and it may happen anytime. Especially, Lord, we are really waiting for this high prices that will occur this week because the dollar is now 130 barrels of dollars per barrel, which is only $110 the other day. It's because of the Third World War that had started. Bless our government, bless the PNP, the armed forces as they control the hoarders in relation to crude oil and gasoline. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor Lopez, for praying for us. And, nga pala, kung nanonood kayo ngayon, bago alas 12 sa araw na ito, alas 12 mamayang gabi ay magkarga na kayo dahil tataas ng husto the following day na po. So, kung kayo ay merong paglagyan dyan, lagyan na ninyo para naman hindi kayo madatna ng 5 pesos ang itaas ng mga mga gasolina. Okay, I welcome also Ma'am Joby Balesteros, Chopilo, and family. Thank you so much. Okay. At siyempre, nandyan mga Sumera family, Soriano family, at siyempre, nandyan ang mga Lazam at Laforga family. Yes, so Sister Peli from London and Sister Meredith Soriano from London also. Okay, we'll go now to our lesson. Ito ang lesson natin mga kasama. Remember, sabi niya looking. Ibig sabihin, expecting
The coming of the Lord, because everything is now very clear in our eyes. Ngayon, I don't know when, pero maganda na rin yung ready tayo. With all the signs, dahil as I said, nakita natin the other day, na ang lesson natin ay ayaw ng Diyos, nandito tayo pag tribulation period na. Tingnan niyo itong sinabi niya rito saglit, para naman sabi niyo, o nga pala, no? Okay, tingnan natin. Matthew 24:21, para mabasa natin, di ba, Pastor Lopez? Salamat, nagpe-pray ka. At salamat, Pastor Bukel, at maraming tumanggap sa funeral service niyo kagabi. Salamat with Pastor Magigad. Salamat po. So, ready? Begin. For then shall be great tribulation. Great tribulation, hindi lang tribulation. Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Tribulation mang kasama sapagkat, alam nyo, wala ng kuryente, Biden. Ang ganito, mga radioactive ng nuclear missiles ay talagang maagnas ang tao habang siya ay nakatayo. Malinaw yan sa Sakaraya 14:12. Kaya sabi niya, there shall be great tribulation. Kaming ito parating pa lang. Ito na nga sa Ukraine, kung tingnan niyo yung pangyayari, tribulation na sila. Ay mantakin mo yan. Sabi ng Russia, ceasefire muna. Tapos nung paglabas ng mga civilian, pinagkakanyon, pinagbabaril. And ito na nga mga kasama. Dahil the United States of America, United Kingdom, and the United States of Europe cannot do anything para lamang matulungan sila sa no-fly zone. Ibig sabihin nun, dapat hindi lilipad ang Russia doon sa ibabaw ng Ukraine. Dahil, importante yun. Dahil, siyempre, wala kang laban-laban. Dahil, wala ding, Air Force na sasalubong sa mga Air Force ng Russia. So, tribulation na ho doon. At yung ibang lugar, katulad ng Russia, tribulation na rin. Bakit? Wala na nga pera doon eh. Ang pera nila talagang parang papel na lang, walang kabuluhan. And ang masakit niyan, epektado tayong lahat sapagkat this is a world war. I say world war sapagkat ito ang latest. Ang Ukrainian government is inviting foreign fighters to join them. Ay marami na. Meron pa nga nag-volunteer galing Japan, Thailand, at hindi magpadalang Pilipinas kasi kaibigan ng ating presidente si Putin. Okay? Pero Australia, meron na. Lahat ng United States of Europe, meron na. Ang ginawa ng Russia ay kumuha din sa Belarus at sa Syria at sa Muslim Chechen rebels para sila ay magkaroon ng talagang salpukan. So mga kapatid, kita naman ninyo na ang Russia walang magagawa. You know why? Kasi President Zelensky sa Ukraine ay Jewish. Remember, may pronouncement ang Diyos dito sa Genesis 12:3 na sabi niya, I will bless those who bless the Jews and I will curse those who curse the Jews. Kaya, mapansin niya, kala ng Russia after 2 days sa sakop ng Ukraine. Ngayon, 12th day na. Ang dami pang namamatay. Di ba, Pastor Lian? Salamat po. At nandyan si Preacher John Mark at saka si Preacher John Carl Pagulayan Maragun. Welcome, Ma'am Demata. Ito lahat epektado. Kaya nga, nagulat ako kahapon na $115 per barrel. Ngayon, $130 per barrel na. So, this week, kung tataas, the following week, mas tataas ang gasolina. Kaya as I said, kayo dyan na may pagkakataon pa sa oras na ito, pagkatapos mag-program ko, lalabas kayo magpakarga ng gasolina o kaya diesel. Sapagkat nakita namin kanina na pumipila na yung mga sasakyan sa mga gasoline station. At yung mga ibang gasoline station na ay naubusan na. So, bago maubusan yan, Pastor Lopez, pwede kayo magpakarga mamaya. Dahil dumating na. Yung kahoy, sabi ni Pastor Jack Lian. Maraming salamat po. Maraming salamat, pagpalain kayo ng Diyos. Okay, nandyan si Ma'am Yolanda and Ma'am Maribel Bukel Malilin. Now, ang lesson natin ay realities after the rapture. Realities, ibig sabihin, literal na mangyayari
After the rapture, o katulad ng nabasa natin, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, ibig sabihin, aalis tayo rito without dying. Kaya sundan natin to para makita nyo, malaman nyo na talagang alis tayo rito without dying. Kasi yung mga namatay na Christian, Bible-believing people, sila ang unang babangon. Tayo naman, ayon sa 1 Corinthians 15, 51 to 52, ganito mangyari O diba, tuturo ako ngayon sa inyo. Pero kung biglang mag-rapture, mawala ako dito. Maiwan eyeglass ko, maiwan yung aking necktie, maiwan yung aking Amerikana, at maisuot ko agad yung natawag na robe of righteousness na puti. Kasi we belong to the bride of Christ. Yun, tama yun, sister. Tama. Okay. 1 Corinthians chapter 15, 51 to 53. Let's read that together. Mangyayari pa lang to, Kaya, pasalamat nga ako na nakita ko talaga yung nangyayari. Bakit? Excited ako dyan. Bakit? Matagal na ako nagwa-warning yung iba naman na talagang nagpasakop sa Panginoon noon ay nagpapagamit ngayon at kasama namin sila nagwa-warning. Diba, mga preachers? Ready, begin. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit corruption. Ibig sabihin, talagang magpapalit tayo. Yun ang nakalagay sa verse number 51. Diba, Pastor Jason and Brother Dane? Ready, begin. Behold, I show you a mystery. Mahirap ipaliwanag to kasi magpapalit nga tayo. We shall not all sleep. We shall not die, sabi niya rito. Or we will not go to the grave. But we shall all be changed. In the twinkling of an eye, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible, itong katawang lupang ito, must put on incorruption, magpapalit ng glorified body, and this mortal must put on immortality. Kaya sabi na Apostle Paul, dahil alam natin mangyari ito, anong gagawin natin? Magpakatapat tayo ayon sa verse 58. Look at that, Brad, Ashish. Okay. Magpakatapat tayo, hindi yung maging materialistic. Marami nang magbenta ng sasakyan uli dahil hindi na makaya ang diesel at saka gas. Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Dahil alam natin, darating si Lord Jesus. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Thank God, lahat ng ating ginawa para sa Panginoon ay not in vain. Merong gantimpala yan. Okay. So the realities after the rapture, punta ulit tayo sa Luke chapter 19 para makita natin na may mga realities, yung mga facts, mga katotohanan after the rapture. Diba, alis tayo dito. Ano katotohanan? Okay, heavenly wise, heavenly sin muna ay ganito. Tingnan natin sa heavenly sin, Okay? Sabi niya sa Romans 14:12. Ayan, okay? Ganda nito mga kapatid. Kaya kayo dyan na nang lalamig at nag-backslide na. Sabi, malayo pa yan. Anong malayo? Tingnan yung nangyari sa libutan ito. As I said, ayaw na ng Diyos pag tayo nandirito, pag dumating na sa 190 pesos per liter. Ng gasolina. Ready, read. So then every one of us shall give an account of himself to God. Yun ang mangyayari after the rapture. Ano yung pastor? Ibig sabihin, ikaw at ako, isa-isa tayo haharap sa Panginoon. Magbigay ng sulit. Tingnan mo yan. Wala ka ng barkada doon. Wala na yung sino dyan. Wala kang pastor ang kasama doon. Ikaw lang. Haharap sa Panginoon. Bilang Kristiyano. Ngayon, yung mga hindi pa nagsisi, 1,000 years later, haharap kayo sa Diyos. At i-review ang buhay nyo. Tignan yung Book of Life, walang pangalan yun, itulak kayo ng anghel sa dagat-dagatang apoy. Kaya nandito ako, ayaw ko makita kayo doon sa White Throne Judgment na pagkatapos i-review ang buhay nyo, tignan ang pangalan sa Book of Life, wala, itulak kayo sa dagat-dagatang apoy. Ayaw po namin yan. Kaya we spend so that you will be warned
And remember, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Diba, Attorney Kerry Jezreel Yage, Tagawan, Karayugan? So, at that last judgment, so huwag niyong sabihin na, hindi na ako ma-judge. Lalanin natin, we will all face the court of justice in heaven. Harap tayo dun. Ang maganda dyan, tayo na nagsisi at tinanggap natin ang ating advocate. In the court of heaven, he had defended your case. And in the court of heaven, tingnan niyo ito, hindi na judge ang harapin niyo, friend. Kaya nga malinaw sa Luke 19, sabi ko sa inyo tingnan niyo Luke 19, verse number 16, 17. Because here on earth, alam mo, accuse ka because you are a sinner. And what you did is to come under the, mercy of the Savior. And then one day when you face Him as at that judgment day, He is not going to push you to hell. But He will say, pakinggan natin to, kasi naging tapat ka Basahin natin para naman sabihin nyo na, biblical pala siya, sabi ni Pastor. Ready, read. And behold, one came and said unto him, Good Master. Luke 19:16. Kamali ang computer na yan. Luke 19:16 ito Tama ba, mga kapatid? Yun. Yan ang gusto ko sa computer na ito Paano ba naligaw yung computer na yan, Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. Ang sabi ni Lord, and He said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. Takino yan. Well, thou good servant. Di ba ang ganda tawagin ka ng Diyos? Good servant. Ang sabi niya, dahil tapat ka sa maliit lang. Nagsuporta ka. Naging maayos ang buhay mo. Ngayon, bababa tayo sa baba, sa lupa. At maghari ka kasama ko. At 10 syudad, hawakan mo. O kaya, yung mga nagraran sa politics, Wag na ako, pastor ka, please lang. Manteka mo, 1,000 years ka maghari sa lupang ito pagdating ni Lord Jesus Christ. Kaya lang dun sa heaven, isa-isa tayo haharap. Haharap tayo. At doon, bibigyan tayo ng mga crowns, you see. And lahat ng tapat, mabigyan ng crown siyempre. Yung hindi tapat, tingnan natin. Mangyari sa mga hindi tapat. Okay. Tatayo sa 1 Corinthians chapter, pwede basahin ko na lang sa Bible? Basahin ko na lang sa Bible, huwag niyong basahin sa screen. Basahin ko lang sa Bible. Kasi baka magkamali na naman ito ang ating screen. Okay, basahin ko lang chapter 3. Sabi ko na ito, verse 11. For other foundation can no man lay that is laid with Christ Jesus. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. Sabi niya rito. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he shall be saved yet so as by fire. Dalawa lang ang Kristiyano doon. Yung mga ibang Kristiyano, ang kanilang works ay susunugin, lalabas doon yung gold, silver, precious stones. Yung ibang Kristiyano, pagkat nagwalay-walay dito, tama, sabi ni Sister Bukel. Alam mo gagawin, mga Kristiyano? Wood, hay, stubble. Mantakin mo, masunog lahat yung performance mo. Iharap mo kay Jesus, wala, puro abo. So, bumalik yan at we welcome maduman po. Ngayon, huwag niyong sabihin na tapos na, hindi haharap tayo sa Diyos. So the realities after the rapture ay
all of us, one by one, will face Jesus. And we will bring before Him yung mga performance natin dito. Kaya lang, sabi ng Bible, susunugin yung ating performance. Hindi tayo And ang maiwan lang ay yung gold, silver, precious stones. And then yung masusunog ay wood, hay, stubble. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo. Diba, Pastor Lian? Oo, kahit mag-rapture na, basta nandyan yung kahoy, okay lang, di ba? Okay. Maraming salamat, Pastor Lopez. Talaga meron ng signal. Iniisturbo ng China kasi ngayong March daw ay doon na nila kupkupin ang Taiwan kasi yung dagat between China and Taiwan ay walang alon. Kaya lang ang Taiwan, kung sino man nakikinig taga-Taiwan, ang mga Chinese nandito sa Cagayan at dahil malapit ang Cagayan dyan sa Taiwan, dito sila sa likod dadaan. So ang akala na ninyo, kayo mga taga-Taiwan, naghihintay kayo parap kayo doon sa China. Pero dito sila kasi nandyan sila sa Santa Ana. Oo, mga kasama ang Chinese dyan. At ang gagamitin nila, fishing boats. Sino ba? Pagkataas, pag malapit na sa Taiwan, itaas nila yung Philippine flag. At dahil marami ng Chinese marunong magtagalog sila. Kunwari may interpreter. Ganyan mangyayari. Kaya anyway, wala na tayo rito after that. Kaya ang pinag-usapan natin dito, rapture and after the rapture, haharap ang bawat Kristiyano sa Panginoon. Kaya sabi niya rito sa 2 Corinthians 5:10 ay malinaw na ang Bible nagsasabi, naharap talaga tayo. Kita niyan? Salamat at tumama na ang computer. Otherwise, ako naman magbasa. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Mantakin mo, must mandatory yan. Huwag yung sabihin, accepted ako. Hindi We must all appear before the judgment seat of Christ. Diba, Sister Naomi? Salamat, nandyan si Sister Naomi, Sister Rosalina, Pastor Tirso, and Brother Marlon. Okay. Must, nakalagay dyan we must all appear before the judgment seat of Christ. At sabi ng Bible, basahin ko ulit sa Bible. Sabi niya rito, okay, verse 10. Before the judgment of Christ, that everyone must receive the things done in His body. Mapansin niyan yung mga ginawa natin sa katawan natin. Kung naglokot tayo, meron tayong kinasama na hindi natin asawa. Gano'n. Ay, malikado ho yan. Malaking bawas yan sa reward nyo. According to that He hath done, whether it be good or bad. Good or bad man. Good, may reward ka. Bad, laking bawas sa reward mo yan. Kaya nga, meron iiyak talaga doon pagharap kay Lord Jesus. Di ba, Pastor Lopez, yun ang ating napag-aralan kay Pastor Howard Quinlan. Kaya nga, after that judgment, God will wipe away our tears. Kasi nasasayangan tayo sa oportunidad natin sa malayang bansa na hindi man lang tayo gumalaw. Pinayagan tayo ng Diyos na makapagtrabaho. Hindi tayo nagsuluwining. Pinayagan tayo ng Diyos na magkaroon ng income. Hindi man lang tayo tumulong sa propagation ng gospel. Iyak talaga doon. Bakit? Dahil sabi ng Revelations chapter 3, matindi naman to. Tindi. Chapter 3. Anong sabi niya dyan? Verse number 11. Okay. Revelation 3:11. Salamat at dumating na uli yung signal. Salamat pag-pray nyo. Nang sabi niya, itong masakit. Behold, I come quickly. Sabi ni Lord Jesus Christ, darating siya. Bakit quickly? Kasi ang 1,000 years, one day kay Lord Jesus Christ. 2,000 years, 2 days. Kaya, sabi quickly dyan. Kasi the past 2,000 years, parang 2 days lang yung kay Lord Jesus Christ Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast. That no man take thy crown. Ibig sabihin, para sa iyo sana yung crown na yun. Pero na-forfeit, bakit? Nagtampo ka, tumingin ka sa tao, hindi ka nagpatuloy,
Na-offend ka? Ay, huwag kang ma-offend. Ako hindi ako na-offend. Alam ni Pastor Lopez yan. Kasi kahit papaano, ay, ang dami ding injustice na daanan namin sa Angeles City. Mantakin mo yan. Porket taga Cordillera kami. Yung dean namin, nag-working student itong pamangkin niya. Binigyan ng 70 pesos a month. Kami, binigyan 35 pesos a month. Di ba injustice yun? Porket taga Cordillera kami. Hindi na natin mabalikan yun, pero please lang, kung ginaganyan kayo ng mga tinitingalaan yung superior, mag-pray lang kayo. At pag dumating na kayo sa pedestal ng leadership, huwag niyong gagayahin yung mga ganun tao. Ay, totoo yan mga kasama. Wag. Kaya nga ako minsan may discrimination pa rin. Okay lang. Siyempre, hindi ko naman pinili na may ipanganak ako sa Cordillera. Hindi ko naman pinili na kami ay mahilig sa gabi. Hindi ko naman pinili na mahilig kami kumain ng aso. Okay, so, intindihan niyo yan mga kapatid. And they begin to discriminate us. Yan ang masakit. Ang masakit doon sa discrimination ay siyempre, hindi ka isasali sa mga decision making. Samantala, kasama ka sa grupo. Di ba, Pastor Reggie? Salamat, nandiyan na kayo. Pagpalain ka ng Diyos, dami nyo pala nung linggo. Anyway, pag-pray nyo rin kami kasi pag hindi pa nag-rapture ito, mag-assembly na rin kami dito. At sabi ko sa inyo, i-baptize namin lahat yung mga na-save sa television, sa live streaming, at sa YouTube, kahit malayo. Anyway, salamat po kayo na nanonood sa London. Ngayon, mga kapatid, mag-ingat tayo sapagkat yung mga, halimbawa katulad ng trophy o crown, dahil ikaw ay nasa, kandidato ka sana doon, dahil nandun ka sa ministry, dahil hindi ka naging tapat at naging, stumbling block ka, tuloy, imbes na sa'yo na, naging bato pa. Kaya, nandito ako para encourage kayo na maging tapat pa. Maging, masunurin. Di ba, Pastor Nick daw? Salamat na Diyos, Pastor Nick daw from Florida Blanca, Pampanga pala ito. Okay? Bunga namin to. Di ba, Pastor Nick daw? Kaya pasalamat ko, pagdating sa heaven, Pastor Nick daw. Lahat ng nawin mo, meron akong part noon. At meron kaming part. Salamat po, Pastor Nick daw. Magpatuloy ka kasi nag-impisa na ang Third World War. Pastor Nick daw, kailangan itong mga pastor nanonood. Pwede magpakarga na kayo ngayon before alas 12, kasi tataas ang gasolina bukas ng 5 pesos per liter. Next week, tataas ng 20 pesos per liter. Malinaw naman sa Revelation, di ba? Salamat sa Diyos at alam natin to. Kaya kayo dyan na nagsasabi, wala yan. Sige nga, ilan ang mga tricycle ngayon ayaw mamasada kasi mahal ang gasolina. At nangyari, ibinalik sa 12 pesos ang pamasahe. Sino ba naman gustong magpasakay 12 pesos? Ngayon, pag sumakay kayo sa tricycle, sabi nyo, 50 pesos, isakay ka. Or, mas isakay ka kung 100 pesos. Hanggang saan ba? Hanggang dyan lang sa Bible Baptist Church. Di, isakay ka. Pero kung sabi mo, 12 pesos, sabihin ko sa iyo. Sabihin sa'yo, tot mo, sabi tuloy, di ba? Sabi di rin. Di ba? Anya na yan ta. Okay. Salamat po. Ngumiti si Pastor Bukel. Okay. Salamat sa Diyos at dumating na yung kahoy. Sabi ko sa inyo, tuwang-tuwa ako. Ang bait ng Diyos, no? Pastor Lian. Okay. So, yero na lang. Okay, yero na lang. At saka konting bakal. At saka yung semento, walang problema yan kasi maraming nanonood ngayon magbigay yan. Okay? Lahat po sa mga, yun. Kaya lang April pa tayo mag-umpisa kasi blessing. Bakit nakakaipon tayo dahil meron mais doon. Kaya gagawin natin sa mais, Pastor Lian, ay pag nagtrabaho yung mga kasamahan dyan, ilaga natin lahat. Okay? Ang sarap pa naman ilaga. Malambot pa sigurado yan ngayon. Ano gagawin, Pastor? Bayaran natin, diba? Bayaran natin per piso. Piso per piso. Okay. Okay, sabi na,
2 pesos. Kasi tayo maglaga eh. Okay. Tuloy natin to. O nga pala, nandiyan kami sa Tuaw kahapon. At kumain kami ng sarap na mais. Oo. Yes. Thank you. Ganon yan. Ngayon, tatayo rito ha. Realities after the rapture ay ganito, mga kapatid. Tignan yan. Kaya nga, sabi ko sa magtiis kayo eh. Sige lang, may mga pagsubok, sige lang. Hindi ka naman maubos sa pagsubok eh. Gusto ko yung sinabi ng tatay ko, yung mga pagsubok ay mga bagay na magpapalim sa'yo. Totoo yan. Baga sa itak, pag idinaan mo yan sa friction, di ba? Pag naghasa ka, iinit yun, di ba? Ano ang nangyari doon? Oo, may babawasan, pero mahihinang yan gusto. At saka, tatalim ka sa gawain ng Diyos. Tama? Oo, sabi ko na nga ba sa inyo. O, nandiyan ang aking pinsan na Professor Nelly Unibanat. Salamat po, sister, at kayo na rin ay nagpasakop sa Panginoon. Dahil, sigurado nararamdaman nyo dyan sa Apayaw, na tumaas ang gasolina at tataas pa. Sabihan mo yung kamag-anak natin dyan na punta na sila sa gasolinahan. Kaya lang, alam ko, gasolinahan dyan sa inyo sa Kabugaw, nagsara na kasi wala nang mapump. Mantakin mo yan. Bakit? Kanina daw pumila lahat. Yung mga taga-Apayaw. Doon sa gasoline station. Sabi ni Pastor Orlo, pagdating na nila doon, kahit isang tulo, wala na. Ay, salamat. Mabuti na lang nakatagpo siya doon sa corner ng tingi-tingi. Paano? Hoarding na nga eh. Hoarding. Kaya nga, sabi ni President Duterte sa mga army at police, lahat kayo tatayo sa mga gasoline station. Bawal hoarding. Kung motorsiklo, dadaan dyan, 5 liters. Kung sasakyan, marami na yung 15 liters. Narinig nyo, ha? Kung truck, magbiyahe from Tuguegarao to Manila, full tank, diesel. Kaya salamat po sa Diyos at nakikita natin to. Kaya nga magkakaroon ng light martial law. Narinig nyo yan, mga kapatid. And then, meron dyan, thank you, sister. Maglakad na lang. Babalik na naman tayo maglakad, sister Nelly. Mag-bicycle na lang tayo, ha? Oo. Totoo yan, madali lang mag-bicycle kasi may kalsada na eh. Okay, magbangka. Ay, oo nga, pababa magbangka pwede. Pero pataas naman. Motorboat. Motorboat, meron din gasolina yan. Anyway, kaya nga, bumili na ako ng solar light. Hindi nyo ba alam ang light ko ngayon solar? Kasi nakakatipid. Totoo yan. Ang ginawa ko, yung mismong solar nasa loob, yung kanyang panel na sa labas. Yon. Kaya, nakakatipid, kapatid. Lalong-lalo na pumunta kami sa, ang pangalan nito, Shopee. Shopee daw yun. Shopee. Lazada. Tinignan namin. Abay, alam nyo, 2 na solar light, kompleto. 1,100. 200 watts pa yun, ha? Kaya sabi ko, ganda. Inupisa namin yan nung last December. Kasi yung 12-12 na lang yung 12-12, meron yung December 12, 2012, 2021. Alam nyo, bakit nakakuha kami? Kaya nga si Pastor Baneg merong isa dahil pantakin mo, magkano lang naman yun. So, tandaan na yung 11-11, ganun, 3-3, ganun, 4-4, malapit ng 4-4, April 4, 2024. Aba, malayo na yun. Anyway, realities after the rapture ay ito. Kaya magtiis kayo. Please lang. Salamat nga kay Pastor Nick daw. Ay, salamat nagtiis ka. Pastor Lopez, nagtiis tayo. Kasi dito sa James 1:12, meron tayong tatanggapin na corona. Salamat po. James 1:12. At bumalik yung internet natin. Kaya basahin na natin sa inyong monitor. Ready? Blessed. Alam ibig sabihin blessed, mapalad. Kaya mapalad tayo nagpatuloy. Dahil hindi tayo na-offend. Bakit ka ma-offend? Pagtingin mo nga sa mukha ng iba, nakaka-offend, di ba? Pag nagsalamin ka, mas lalo ka mag-offend. Kaya minsan, dito na lang ako nagsasalamin sa aking monitor Kasi ang ginagawa ni Faith ay inaayos niya ang mukha ko. Okay. Okay, thank you. Ready? Read. Blessed
is the man. Okay. That endureth trials. Sabi niya yan. Oo nga, maglakad na naman tayo. For when he is tried, he shall receive what? The crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Dahil mahal natin ang Panginoon, magtiis tayo. Katulad ng mister yan, di ba? Pag mahal na mahal niya ang misis niya, magtiis talaga yan. Oo, ikaw naman na misis. Kung mahal-mahal mo yung pastor na yan, asawa mo, magtiis ka. Kung pastor asawa mo, kung lasinggero, talagang magtiis ka niyan. Bakit? Ay, pinili mo kasi lasinggero. Katulad nung nakita namin sa isang mission, alam mo, Pastor Lopez, naiyak ako eh. Bakit? Meron siyang sister doon, dumalaw sa service. Sabi ko, ano nangyari sa mata mo? Naumpog daw. Ano naumpog? Narinig naman kapitbahay nung gabi na sinuntok yung misis kasi lasing yung mister, wala nang maisaing. Kaya kayo na mga babae, pwede ba? Malapit ng rapture, huwag na kayong mag-asawa. O mga mister, magtiis kayo sa misis nyo. Kayo kasi nangligaw kayo nung lasing kayo, kaya ganyan napili mo. Katulad ni Jacob, di ba? Si Rachel gusto niya, si Leah ang binigay. Anyway, pasalamat tayo. Nandyan si Pastor Jason de la Cruz. Tumawa siya. Sabi niya. Kasi single pa. Single pala ito. Ako single father. What will happen after the rapture? Realities. Everyone will receive a crown. At ito pa, maganda. Kanina, crown of life. Ito naman, 2 Timothy 4:7 and 8. Okay. Timothy 7. 4:7 and 8. Ano yung sabi niya, Pastor Paul? Kaya magtiis lang, sige, tuloy lang. Ako nga, Pastor Lopez, di ba ang dami kong pagsubok? Totoo yan. Dami kong pagsubok. Pero, subok na matibay, subok na matatag. Ready, read. I have fought a good fight. I have finished my course. Have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, sabi na Pastor Paul, but unto all them also that love His appearing. Kaya nga, nagbibigay ko ng update ng prophecy para you will love the appearing of the Lord Jesus Christ. Gusto nyo ba nandito kayo? Pag wala nang mabili sa SM? Ay, mangyayari yan kasi hoarding nga eh. Dahil wala nang mga truck papunta rito. Wala nang diesel na dalhin dito. Lahat ng gasolinahan. Kahit isang tulo ng gasolina, wala na. At sabi ni Ma'am Nelly, maglakad na naman. Hindi bale, malapit daw ang Karagawan. Tama, malapit na ngayon kasi puro shortcut na po. Pero talagang iba na kasi ang paan ng senior citizen. 1 kilometro lang lagutok ng tuhod ko. Mabuti bang tuhod ni Ma'am Nelly? Malakas-lakas pa. Anyway, sabi ng member ko rito magpa-opera daw ng tuhod at palagyan ng artificial intelligence. Abay, parang bangkilat na yun Anyway, so after the rapture, haharap tayo sa Panginoon at bawat isa ay tawagin ng Panginoon. Di ba may awit tayo na sabi niya, when the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the roll is called up yonder, I'll be there. Ang nandoroon lang ay yung mga tao na nagsisi, nagpakumbaba, at inamin nila makasalanan sila. Ayon sa Luke 18:13, 14, tignan natin yan. Baka meron dyan sa inyo, nagmamalaki pa. Marami akong pera, gwapo ako, maganda ako, kaya pula heaven, wala akong kasalanan. Yung may sabi sa inyo, sa Bible, lahat tayo may kasalanan. Nag-isip ka lang ng masama, kasalanan na. That is why we come to Jesus and say with the publican, sa verse 13, the Bible said, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to my sinner, sabi niya. At sabi ni Lord Jesus Christ, I tell you, this man went down to his house. Saan ko sa Bible, may ayaw kumana yung computer. Went down to his house, justified rather than the other. For everyone that exalted himself
shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. May God help us to stay humble, mga kapatid, sapagkat God cannot use us kung hindi tayo humble. Totoo yan. Mantakin mo yan. Sabi nga ng Bible, the greatest among you shall be servant of all, because Jesus came not to be ministered unto, but to minister, meaning He took our sentence, died on the cross, carry all our sins, and sabi niya, He gave His life a ransom for many. Ibig sabihin, siya nagbayad. Kaya, kung naintindihan mo yan, you'll be going to say, Lord, salamat po, gumawa ka ng paraan para matubos ako. Kaya Lord Jesus, iligtas mo po ako. Ayaw ko maiwan dito. Pag umuulan na ng asteroid, ayaw ko nandito kung wala ng SM, wala ng karne. Kasi lahat ng karne ay magkaroon ng swine flu. Lahat ng manok magkakaroon ng bird flu. Lahat talaga wala na. Kaya, mga kapatid, nandito ako para inform kayo na may rapture, and after the rapture, bawat isa sa atin haharap kay Lord Jesus Christ. Ngayon, kung nagpakumbaba ka, ginawa mo siyang kaibigan nung nandito ka sa lupa, alam mo sasabihin sa iyo? Pakinggan natin John 15 na. John 15. Ganda pagkasabi ni Apostle John dito Verse 11 muna. Okay? John 15:11. Bible said, okay. Sabi niya, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, that your joy might be full. And sabi niya sa verse 12, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Totoo yan. Talagang mahal natin bawat isa. Kaya nandito ako, mahal ko kayo Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ibig sabihin, kaibigan natin si Lord Jesus Christ. Kaya nga bumaba rito. Kaya 14, sabi ng 14, you are my friends if ye do whatsoever I command you. Alam mo, command ni Lord Jesus Christ sa sinner, repent. And verse 15, henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. Di ba ganda doon? Na pag nag-trumpet ay excited ka kasi sasalubungin mong friend mo. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ano yung sinabi sa atin? Na meron siyang mansion nilaan para sa ating lahat. Kaya dapat excited kayo. Alam niyo, magaang ang buhay kung hindi tayo materialistic, di ba, Sister Dr. Angelina Emerson Galang Kiambao? Totoo yan. Kaya yung iba nahirapan dahil gusto nila, kita nila, mag-loan para bibili ng sasakyan, mag-loan para ipa-repair pa ang bahay. Abay, pasalamat tayo, Pastor Lian, na hindi tayo umutang sa hardware o kaya lumber para gagawin building. Hindi, cash lang. Siyempre, naipon natin yung mga bigay ng mga membro dito, isa-isa. And then what happened? Thank God na nakabili na tayo ng mga kahoy. At next ay yero. Okay? So, pray natin, mga kapatid, na kayo, pagpalain ng Diyos bago man lang rapture para i-record lahat yan sa heavenly reward book. Ganun yan, may rewarding day doon, kapatid. At meron listahan ang Diyos sa mga Bible-believing people, yung mga nagsisi lang. Kung hindi ka magsisi, ay yung pinag-uusapan natin dito na reward, wala kang reward. Bakit? Itutulak sa dagat-dagatang apoy. At ayaw namin kayo may tulak doon, Ay sabihin ko sa inyo, mangyayari ito Ito nga, Russia. Yan ang Gog and Magog sa Ezekiel 38. Ginulo nila ang kapayapaan sa libutan ngayon. Ngayon, World War. Bakit World War? Sapagkat mga kasama, the world is involved with this war. Tayo nga, kalayo natin dun. Tayo ay nahirapan na sa pagtaas ng gasolina. At itataas lahat ang bilihin. Kaya salamat sa Diyos at malapit ako sa bundok na ito. Maraming tumam dyan at maraming igat dito. Pero mahirap maiwan sa tribulation period kasi lahat ng bundok na yan magkaroon ng tinatawag na radioactive waste. At yung ilog na ito, sabi ng Revelation, maging mapait. At lahat ng isda mag-mutant. At paglusob, pagligo mo sa ilog na yan, yung mga piranha, mantakin mo, mga dalag may mga pangil. May yung mga igat o kaya may mga pangil yan, sasalubungin ka dahil nag-mutant sila dahil sa radioactive. Kaya hindi mo na kaibigan, pati aso nga nyo.
pusa ninyo, habulin kayo. Magiging zombie lahat. Ayon sa Revelation chapter 9, 5 and 6. Yung mga kaibigan yung tao. Hindi na sila mamamatay maging zombie. Gusto ba nyo nandito na kayo? Nandito pa kayo by that time? Kaya nagwa-warning ko sa inyo kasi literal na mangyayari ito. Basahin nyo kasi ang Book of Revelation. Okay? Alala ko tuloy yung sabi ni Pastor Howard Quinlan. Nagpunta kami sa isang bahay. Sabi nung tao, I don't need the word of God. Sabi niya, I don't need God. I don't believe hell. Sabi ni Sir Quinlan, it's all right if you don't believe hell, but if you are right, sabi ni Pastor Howard Quinlan, then we have nothing to lose. We have nothing to lose. If you are right, that is no hell. We have nothing to lose. But because the Bible is right, you have everything to lose. For us who humble ourselves under the cross of Jesus, we will be with Him in heaven. And that's why we are here. Because you have nothing to lose if you will believe that Jesus saves. Alam mo, sabi nung negro, I will think about it. Naku, I think about it. Now is the accepted time to be saved. Kayo dyan nag-iisip na, bala sa kanda akong magsisi. Ay, hindi, pwede. Ngayon na, di ba, Daniel R. Siga? Sabi ko na nga, bay, salamat po. Ngayon, meron verse dito na dapat niyong gagawin. Ano yung pastor? Di, punta tayo sa 1 John 1:9 bago ako mag-pray. Para naman huwag niyo sabihin, hindi ko kasi alam magsisi. Dito, magsisi ka dito. Anong sabi niya? Number 1, sabi niya, if we confess our sins. Talagang sabihin mo sa Panginoon, lahat ng kasalanan mo, Lord, nagsisisi na po ako. Sabi niya, if we confess our sins, ano gagawin niya? He is faithful and just to forgive us our sins. And to cleanse us from all unrighteousness. Sa oras na ito, you can go directly kasi He is, ibig sabihin, hindi ka nagpunta sa sinong bang tao dyan. Sabihin mo kasalanan mo. Sa oras na ito, lumuhod ka na. Tabi ng kama mo, sabi mo, Lord Jesus, alam ko, ikaw lang makapagpapatawad sa kasalanan ko. Ikaw lang. Dahil ikaw lang ang nagdusa para sa akin. I-save mo naman ako, Lord Jesus. Ayaw ko maiwan dito pag umuulan na ng apoy na bato at nagkakalindol ng intensity 20 at nagkakatsunami ng 30 feet high. Sabi mo, Lord, ayaw ko maiwan. Di ba? Hindi naiwan si Noah. Naalala yan. Hindi rin naiwan si Lot. Di ba? Bago nasunog ang Sodom, lumabas sila. It's because believers sila sa Diyos at salita ng Diyos. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you again for my brothers and my sisters who had prayed so that I will continue this program. Lord, I was attacked while ago because of this interruption. But by your grace and by Holy Spirit, your Holy Spirit made me lay low according to your word. Forgive me, Lord, and bless my brothers, my sisters. In Jesus' name,